Ang Ama, maikling kwentong makabanghay mula sa Singapore, isinalin sa Pilipino ni Mauro R. Avena. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama, malaking supot ng mainit na pansit na iginigisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat, at ni Katiting ay walang maiiwan sa maliliit. Natatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinorpresa sila ng ama sa kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit na ang ina nila'y masayang nakiupo sa kanila't kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito at ngayon hindi nag-uuwi ng pagkain ang ama. Ang katunayay ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila at kung gising pa sila pag uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang titingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga batay magsisiksikan, takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas iyong marinig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito. At kinabukasan, ang mga pisngi at mata niyon ay mamamaga. Kaya mahihiya itong lumabas upang maglaba sa malalaking bahay na katabi nila. Kapag umuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Moymoy. Ang dahil ay si Moymoy, 8 anyos at sakitin at palahalinghing na parang kuting ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwi-ngiwi, ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti na nagiiwan ng mapula-pulang mga patse, gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing, mahaba at matinis. Iyon ay tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay na mamaluktot ng pahiga sa banig kasama ang ibang mga bata na di makatulog. Ang halinghing ni Moymoy ay parang kudkura na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama at ito'y nakabubulahaw na sisigaw at kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas. Pagkatapos ay haharapin nito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin nito sa kabuuan ay ang sanhi ng kanyang kabusitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian, si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahahabang halinghing at hindi mapatahan ng 2 pinakamatandang bata, gayong binalaan nilang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto kung saan ito nanatiling walang kagalaw-galaw.
Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng 2 araw, si Muymui ay namatay at ang ina lamang ang umiyak habang ang bangkay ay inihahandang ilibing sa sementeryo ng Nayon, may 1 kilometro ang layo roon sa tabi ng gulod. Doble ang pakikiramay ng mga taga-Nayon sa ama dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao na noon din nagdesisyon kunin siya uli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay. Kalakip ang munting abuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbes sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinailangang muling libangin. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata, kaya madalamhati siyang nagtatawag. Kaawa-awa kong Muymui, kaawa-awa kong anak. Nakita niya ito sa libingan sa tabi ng gulod, payat, maputla at napakaliit, at ang mga alon ng lungkot at awa na nagpayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay na ang iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Maaaring lasenggo nga siya at iresponsable, pero tunay na mahal niya ang bata. Tiniyo ng nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa na kiming iniabot naman nito agad sa kanya tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel de bangko. Isa man dito ay hindi niya gagastusin sa alak, hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas siya ng bahay. Pinagmasdan siya ng mga bata. Saan kayo pupunta? Tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Nalungkot sila dahil tiyak na uuwi itong dalang muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. May supot ng ubas at 1 kahon yata ng biskwit. Nagtaka ang mga bata kung ano nga ang laman niyon. Di nagtagal ay lumabas ang ama na nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kauhukay pa lamang ng puntod na kanyang hinintuan. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod habang pahikbing nagsasalita. Pinakamamahal kong anak, walang maiaalay sa iyo ang iyong ama, kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo. Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Naiwan sa katawan ang basang kamisa dentro. Sa isang iglap, ang kanina pang inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon, pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalo-salo sila tulad sa isang piging na alam nilang di nila mararanasang muli. Dito nagtatapos ang isang maikling kwentong makabanghay na pinamagatang Ang Ama mula sa Singapore na isinalin sa Pilipino ni Mauro R. Avena.
Sana may natutunan ka sa aralin natin sa araw na ito. Tandaan, pandemya ay di hadlang sa pagkatuto at paglinang. Sikap at tiyaga ang kailangan upang pangarap mo ay iyong makamtan.